Sa isang tuyong at mainit na lupain ng gilid, lumitaw ang isang lalaking itinadhana na maging isa sa mga pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng sangkatauhan hanggang sa ngayon, si Elias, ang taga-Tisbe. Ang kanyang kasikatan ay kumalat ng hindi kinakailangan ng nakasulat na mga kronika. Ang kanyang kwento ay laging nangunguna kaysa sa mga gawa ng maraming hari. Noong ika-negatibo siyam siglo BC, si Elias ay nagningning bilang isang tanglaw ng katotohanan, nilalaban ang mga hari at nagbubuhay muli. Sa isang kahariang nagniningas sa kadiliman, ang kahalagahan ni Elias sa plano ng Diyos ay walang duda. Siya ay inihula sa Malakias 4:5. Narito, aking sinasalang ang propeta Elias, bago dumating ang malaking at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ang hulang ito ay tumagos sa puso ng lahat, naghihintay sa pagbabalik ng sugo ng Diyos. Ang misteryoso niyang paglitaw ay lalo pang nagpapalakas sa kanyang enigmatikong imahe. Bagamat binanggit ng Biblia ang kanyang pinagmulan sa gilid, kaunti ang alam hinggil sa kanyang pamilya o pinagmulan, na lalong nagpapalakas sa interes sa propetang ito. Kung interesado ka sa ganitong uri ng aral mula sa Biblia, hinihiling ko ang iyong suporta sa pag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-activate ang notifikasyon para sa mga susunod na video. Hindi lamang si Elias ay isang lalaking mahusay magsalita, ang kanyang lakas sa pisikal ay kahanga-hanga. Iniulat ng Biblia sa 1 Hari 17, isa ang kanyang mga salita ng paghamon kay Akabe, na nagpapahayag ng nang walang ulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, maliban kung ako ay magsasabi. Ang kanyang pagtakbo sa harap ng karwahe ni Akabe, mula sa bundok Carmelo, ay nagpapakita ng kanyang matibay na kalagayan sa pisikal. Ang kanyang paglalakbay ay sumasaksi ng mga makapangyarihang gawa at mga himala mula sa Diyos. Pagkatapos harapin si Akabe, dinala siya ng Diyos sa ilog ng Cherith, kung saan pinakain siya ng mga uwak sa pamamagitan ng milagro. Habang natutuyo ang ilog, dinala siya ng banal na utos sa Sarepta, sa Sidon, kung saan tinanggap siya ng isang balo, ayon sa hinulaan sa Lucas 4:26. 26 doon ipinakita ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos sa patuloy na pagbibigay ng milagrosong pagkain. Sa Lucas 17:8 matatagpuan natin ang isang talinghaga na naglalarawan ng kababaang loob at ng tungkulin ng alipin, na tumutugma sa paglalakbay ni Elias. Bagamat isang dakilang propeta, laging nanatiling tapat si Elias bilang alipin ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nag-udyok sa atin sa 100 puno ng pananampalataya at mga himala, mula sa mga lambak ng gilid, hanggang sa mga kalayuan ng Samaria at Galilea, nagdudulot ng mga walang hanggang aral ng pagsunod at tiwala sa Diyos. Sa isa pang bahagi ng kanyang paglalakbay, may isang nakatagpo si Elias ng isang alaala. 10 lalaking may ketong, itinakwil at desperado, humihingi ng awa kay Jesus, anumang kagalingan. Sa pagtingin sa kanila, itinuro ni Jesus na sila'y magpakita sa mga pari, isang gawa ng pananampalataya na nagresulta sa kanilang paglilinis. Sa mga gumaling, isang Samaritano na nakakita ng himala, bumalik na nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat kay Jesus, na ipinapakita ang lawak ng biyaya ng Diyos na dumating sa Sarepta. Natagpuan ni Elias ang isang balo sa gitna ng kakulangan. Ang kanyang huling mga sangkap ng harina at mantika ay halos naubos. Gayunpaman, dinala ni Elias ang isang mensahe ng pag-asa. Humihingi muna ng tinapay at nangako na ang mga suplay ay magtatagal hanggang sa bumalik ang mga ulan. Ang pangakong ito ay nagpapatunay sa pananampalataya at tiwala ng balo sa Diyos. Gayunpaman, ang anak ng balo ay nagkasakit ng malubha. Sa kanyang pinakamalalang paghihirap, nilapitan ng babae si Elias, ipinahayag ang pangamba ng tao sa harap ng paghihirap. Si Elias, pinukaw ng habag at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, humiling para sa bata, dinala ito sa kanyang silid. Doon, si Elias ay nanalangin sa Diyos at nagpalitaw sa bata sa mainit na panalangin. Naganap ang himala, bumalik ang buhay sa bata. Ang ina, saksi sa kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni Elias, kinilala sa kanya ang isang tunay na lalaki ng Diyos. Ang mga salita ay nagpapakita ng katotohanan ng Diyos. Ang Pagalos. Ipinatibay muli ang layunin ni Elias at nagpapakita ng habag ng Diyos, kahit na sa pinakamahirap na mga sitwasyon. Ang pananampalataya ng balo ay nabago at ang himala ay nagsilbing patotoo sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Sa bundok Carmel, haharapin ni Elias ang isa pang hamon. Ang lupain ay winasak ng tagtuyot at inutusan ng Diyos si Elias na humarap kay Ahab, na nangangakong magpapaulan sa lupain.
Ang sandaling ito ay nagtakda ng yugto para sa isa sa mga paghaharap. Madula sa pagitan ng tunay na pananampalataya at idolatriya. Si Ahab ay kasabay nito ay nahaharap sa isang matinding taggutom sa Samaria. Si Obadias, isang debotong tagasunod ng Panginoon, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagprotekta sa mga propeta ng Diyos mula sa pagpatay. Si Elias, na batid ang mga panganib, ay buong tapang na itinakda upang tuparin ang banal na utos. Ginagabayan tayo ng salaysay ni Elias sa isang landas na puno ng pananampalataya at mga hamon. Bawat yugto mula sa mahimalang paglalaan sa bahay ng balo hanggang sa paghaharap. Malapit na sa bundok Carmel, ito ay nagpapakita ng pattern ng pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos, na itinatampok si Elias bilang isa sa mga dakilang propeta ng Israel, na ang buhay ay isang patutuo sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Habang ang lupain ay nagdurusa sa ilalim ng matinding tagtuyot, sina Ahab at Obadias, sa desperadong pagtatangka na iligtas ang natitira sa kanilang mga kawan, ay hinati ang lupain sa paghahanap ng pastulan. Si Ahab ay pumunta sa isang direksyon, habang si Obadias ay pumunta sa isa. Bawat isa ay may pag-asa. Sa paghahanap ng ilang natitirang pastulan sa panahon ng kanyang paghahanap, si Obadias ay nagkaroon ng hindi inaasahang pakikipagtagpo kay Elias. Nang makilala ni Obadias ang propeta, nagpakita siya ng pagpipitagan ngunit ipinahayag din niya ang kanyang takot. Batid ang pagsisikap ni Ahab na hanapin si Elias at natatakot sa mga kahihinatnan ng paghahayag ng presensya ng propeta. Si Obadias, isang lalaking may pananampalataya mula pa noong kanyang kabataan, ay nagsabi kay Elijah kung paano niya pinrotektahan ang mga propeta ng Panginoon at itinaya ang kanyang buhay sa harap nila. Jezebel, ang kanyang debosyon sa Diyos ay matatag, ngunit ang takot sa paghihiganti mula kay Ahab ay naroroon. Gayunman, tiniyak ni Elias si Obadias sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na haharap siya kay Ahab. Ang pangakong ito ay nangangahulugan ng higit pa sa isang simpleng pagpupulong. Ito ay isang salungatan ng pananampalataya, isang panimula sa isang mas malaking hamon na nakaharap sa bundok Carmel. Si Obadias, na sumunod kay Elias, ay pumunta kay Ahab at ibinalita ang presensya ng propeta. Tapusin, nang makilala si Elijah, hinarap niya si Ahab, sinisi siya sa pagiging sanhi ng mga problema ng Israel. Mariing sinalungat ni Elias, na itinuro na ang tunay na sanhi ng mga sakit ng bansa ay idolatriya at kawalan ng pagsunod sa Diyos. Pagkatapos ay iminungkahi ni Elias ang isang mapagpasyang hamon sa bundok Carmel, upang tipunin ang buong Israel, kabilang ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ng Asera, na ipinatawag ang mga tao upang magpasya kung sino ang tunay nilang paglilingkuran. Sa bundok Carmel, sa harap ng nahating pulutong. Sa kanyang dinatitinag na pagtitiwala, hinarap ni Elijah ang mga tao sa isang malinaw na pagpipilian. Sundin ang Panginoon o sundin si Baal. Direkta ang kanyang mensahe, na hinahamon ang mga tao na gumawa ng tiyak na desisyon. Ang pagsubok ay magiging simple ngunit makapangyarihan. 2 toro ang ihahanda, isa para sa mga propeta ni Baal at isa para kay Elias, at tanging ang tunay na Diyos lamang ang tutugon ng apoy mula sa langit. Sa pag-unawa sa bigat ng hamon, ang mga tao ay sumang-ayon sa pagsubok. Inutusan ni Elias ang mga propeta ni Baal na pumili at maghanda. Ang kanyang toro, na tumatawag sa kanyang mga Diyos upang sindihan ang apoy, ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali. Hindi lamang isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan, kundi isang paghaharap sa pagitan ng tunay na pananampalataya at ang idolatrasong mga gawain na nagpapinsala sa Israel. Ang mga propeta ni Baal, sa kawalan ng pag-asa, ay sumigaw sa kanilang Diyos mula madaling araw hanggang tanghali, ngunit ang kanilang mga panalangin ay nanatiling hindi sinasagot. Nahaharap sa banal na katahimikan, gumawa sila ng matinding mga ritual, na minarkahan ang kanilang mga katawan ng mga hiwa sa pag-asa ng isang banal na pagpapakita. Si Elias, na nagmamasid sa kawalang kabuluhan ng kanyang mga pagsisikap, ay hindi nagbigay ng tugon. Hindi rin nagdulot ng banal na tugon ang kanyang mga ritual ng pag-flagel sa sarili. Pagkatapos, tinawag ni Elias ang mga tao na lumapit. Sa harap ng lahat, itinayo niya muli ang altar ng Panginoon, na nasira at nakalimutan, gamit ang 12 bato upang kumatawan sa 12 tribo ng Israel. Muling pinagtibay ni Elias ang pagkakaisa at espiritual na pamana ng mga tao. Inihanda ang kanilang sakripisyo, nang may pag-ingat sa pamamagitan ng paglalagay ng kahoy at ng pinutol na toro. Pagkatapos ay itinuro niya na ibuhos ang tubig sa altar hindi lamang isang beses, ngunit 3 beses,
ganap na busog ang sakripisyo at ang kahoy, na ginagawang mas kahanga-hanga ang hamon. Sa oras ng paghahain, nanalangin si Elias sa Panginoon. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang humingi ng isang supernatural na kasagutan, kundi pati na rin na ang mga puso ng mga tao ay bumalik muli sa Diyos. Nang magkagayoy bumaba ang apoy ng Panginoon at tinupok ang handog na susunugin, ang kahoy, ang mga bato, at maging ang tubig sa hukay. Nahaharap sa himalang ito ang mga tao. Magalang na kinikilala ang soberanya ng Panginoon, sabay-sabay silang bumulalas. Ang Panginoon, siya ay Diyos. Si Elias, sa isang gawa ng banal na hustisya, ay nag-utos na ang mga propeta ni Baal ay dalhin sa Ilocison, kung saan sila pinatay. Ang kilos na ito ay sumasagisag sa pag-aalis ng idolatriya at ang pagpapanumbalik ng pangako ng Israel sa Panginoon pagkatapos ng tagumpay sa bundok Carmel. Matapos ipahayag ang pagdating ng ulan, umatras si Elijah. Pag-akyat sa tuktok ng Carmel, mapagpakumbaba siyang nagpatira pa sa panalangin. Naghihintay sa tanda ng ipinangakong ulan, pagkatapos ng 7 pagtatangka ng katulong na makita ang ilang tanda sa kalangitan. Sa wakas ay lumitaw ang isang maliit na ula. Ang katamtamang palatandaang ito ay nagpahayag ng inaabangang pagbabago. Ang ulan nasisira sa mahabang tagtuyok. Hindi nagtagal ay napuno ang langit at bumuhos ang malakas na ulan sa lupa. Isang nakikitang patatu sa awa at kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, ang tagumpay ni Elias sa Carmel ay nagkaroon ng mga epekto. Si Jezebel, galit na galit sa pagkatalo ng kanyang mga propeta. Binantaan niya si Elias, na pinilit na tumakas para sa kanyang buhay. Nang hina ang loob at natatakot, si Elias ay nagsimulang mag-isa na tumakas patungo sa Beersheba, sa Juda, na iniwan ang kanyang lingkod. Palibhas ay pagod at desperado, si Elias ay sumilong sa disyerto, kung saan, nag-iisa, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na mamatay, na pakiramdam na hindi na niya kayang magpatuloy. Sa sandaling ito ng kahinaan, inihayag ni Elijah ang kanyang pagkatao, na nagbabahagi ng parehong mga damdamin ng kawalan ng pag-asa at limitasyon na nararanasan nating lahat sa isang punto. Nakita natin si Elijah sa disyerto, pagod at desperado. Nakahanap siya ng kanlungan sa ilalim ng lilim ng puno ng juniper. Sa kanyang pinakamahina na sandali, binisita siya ng isang anghel ng Panginoon na nagdadala ng kabuhayan at kaginhawahan. Ang tinapay na inihurnong sa ibabaw ng uling at ang pitsel ng tubig ay hindi lamang pisikal na mga probisyon, kundi isang patuloy na tanda ng presensya at pangangalaga ng Diyos. Sa ikalawang pagdalaw, hinimok ng anghel si Elias na pakainin ang sarili para sa susunod na paglalakbay. Sa lakas nitong makalangit na pagkain, si Elijah. Naglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa marating niya ang bundok Horeb, ang bundok ng Diyos, isang lugar ng mga banal na pagtatagpo at paghahayag. Si Jezebel, na galit sa pagkatalo ng mga propeta ni Baal, ay nanumpa sa paghihiganti kay Elias. Samantala, ang propeta, dala ang bigat ng misyon at pag-uusig, ay nakahanap ng kanlungan sa isang yungib sa bundok Horeb. Ang kanlungang ito ay naging lugar para sa isang malalim na espiritual na karanasan at mataas na kaalaman. Sa yungib, tinanong ng Diyos si Elias tungkol sa pamamagitan ng kanyang presensya doon, ipinahayag ni Elias ang kanyang kasigasigan para sa Panginoon, gayon din ang kanyang pakiramdam ng paghihiwalay at kawalan ng pag-asa. Ang katapatan na ito sa harap ng Diyos ay sumasalamin sa lalim ng kanyang pananampalataya at sa kabigatan ng sitwasyon sa Israel. Kaya, ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya, hindi sa pamamagitan ng napakagandang fenomena tulad ng malakas na hangin, lindol o apoy, ngunit sa pamamagitan ng banayad at banayad na tinig. Ang malumanay ngunit makapangyarihang pagkilos na ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang sarili sa mga gawa, kamangha-manghang, ngunit din sa tahimik at banayad na mga sandali. Si Elias, nang marinig ang banayad na tinig na ito, ay tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang balabal bilang paggalang at umalis sa yungib. Ang tinig ng Diyos ay muling nagtanong sa kanya, at muling pinagtibay ni Elias ang kanyang pagpapahayag ng kasigasigan. Bilang tugon, binigyan siya ng Diyos ng mga bagong tagubilin, na nagmarka ng isang bagong kabanata sa kanyang paglalakbay bilang propeta. Inutusan niya si Elias na bumalik sa disyerto ng Damasco at pahiran si Hazael bilang hari ng Syria, si Jehu bilang hari ng Israel, at si Eliseo bilang kahalili niya. Sa hula, ang gawaing ito ay sumasagisag hindi lamang sa pagpapatuloy ng misyon ni Elijah, kundi pati na rin sa patuloy na banal na plano para sa Israel.
Ipinahayag din ng Diyos kay Elias na may 7,000 tapat na labi sa Israel na hindi yumukod kay Baal. Ang paghahayag na ito ay pinagmumulan ng kaaliwan at pag-asa para kay Elijah, na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka para sa katapatan sa Diyos. Sa bundok Sinai, si Elias ay binago ng paghahayag ng Diyos, na natanggap hindi lamang mga tiyak na tagubilin, kundi pati na rin ang katiyakan na ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy sa kabila ng kanyang buhay. Sa bagong pananaw na ito, nagtakda si Elijah na tuparin ang mga utos ng Diyos. Ang una niyang gawain ay hanapin si Eliseo, anak ni Safat, na nag-aararo sa bukid. Sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang manta kay Eliseo, ipinahiwatig ni Elias ang paglilipat ng pagkapropesya. Napagtanto ni Eliseo ang kabigatan ng sandaling ito, iniwan ang kanyang mga gawain upang sundan si Elijah, na minarkahan ang sa simula ng isang bagong propesya sa Israel. Pagkatapos na ipatawag ni Elias, ipinakita ni Eliseo ang matinding paggalang sa kanyang pinagmulan at pinagmulan, na humihiling ng pahintulot na magpaalam sa kanyang mga magulang. Ang kilos na ito ay sumisimbolo ng pasasalamat at ang paglipat sa kanyang bagong buhay bilang isang propeta. Si Elijah, na naunawaan ang kahalagahan ng sandaling ito, ay pinahintulutan si Eliseo na sundin ang kanyang puso. Sa isang simbolikong paalam na kilos, inihain ni Eliseo ang mga baka na ginamit niya sa pag-aararo. Ibinahagi niya ang karne sa mga tao, na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang lumang buhay at simula ng kanyang paglalakbay bilang isang lingkod ng Diyos. Ang paglipat mula kay Elijah patungo kay Eliseo ay hindi lamang isang pagtatagpo, ngunit isang sandali ng malalim na pagbabago. Sa pagtanggap sa mantle ni Elijah, itinalaga ni Eliseo ang kanyang sarili sa isang landas ng dedikasyon at paglilingkod sa Panginoon, isang desisyon na humuhubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Samantala, naglakbay si Eliseo sa Damasco, kung saan si Ben-Hadad, ang hari ng Syria, ay may malubhang karamdaman. Dahil sa pananabik na malaman ni Ben-Hadad ang kahihinatnan ng kanyang karamdaman, ipinadala ni Ben-Hadad si Hazael, na may mga regalo kay Eliseo, na humingi ng salita mula sa Panginoon. Ang pagkikitang ito ni na Eliseo at Hazael ay puno ng malalim na kahulugan at magkakaroon ng mga kahihinatnan sa hinaharap para sa Syria at Israel. Nang makilala ni Eliseo si Hazael, naghatid si Eliseo ng isang hindi malinaw na mensahe. Gagaling si Hazael mula sa kanyang sakit, ngunit sa bandang huli ay mamamatay. Inihayag ng buktong na ito hindi lamang ang kinabukasan ng hari, kundi pati na rin ang mga disenyo ng Diyos at ang papel na ginagampanan ni Hazael. Nang makita ni Eliseo ang hinaharap sa pamamagitan ni Hazael, umiyak si Eliseo na hinulaan ang pagdurusa na ipapataw ni Hazael sa mga tao ng Israel, isang pangitain na lubhang nagpakilos sa kanya. Nalilito sa reaksyon ni Eliseo, hindi lubos na naunawaan ni Hazael ang epekto ng kaniyang mga gagawin sa hinaharap. Nang marinig ang hula ni Eliseo tungkol sa pag-akyat niya sa trono, kinuwestiyon niya ang sarili niyang kakayahan na gumawa ng gayong mga kalupitan. Ngunit malinaw ang sagot ni Eliseo, ito ang inihayag ng Diyos. Bumalik siya kay Ben-Hadad, na di nagtagal ay sumunod ang kamatayan, na tinutupad ang makahulang salita. Ang kwento ni Naboth at ng kanyang ubasan ay sumusunod. Nais ni Ahab na ang ubasan ni Naboth ay maging isang hardin. Nag-alok siya ng isang palitan o pagbabayad, ngunit si Naboth, na tapat sa mana ng kaniyang mga magulang at sa kautusan ng Diyos, ay tinanggihan ang alok ng hari, isang desisyon na kalunos-lunos na marka sa kaniyang kapalaran. Si Ahab, nabigo at naiinis sa pagtanggi ni Naboth, ay bumalik sa kanyang palasyo na hindi nasisiyahan. Ang iyong reaksyon sa pagtanggi na ito, ibinunyag nito hindi lamang ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang katiwalian na tumagos sa isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng Israel. Kinuwestiyon ni Jezebel ang autoridad ni Ahab bilang hari, na nangangatwiran na dapat siyang magkaroon ng kapangyarihang kunin ang anumang gusto niya. Sa pamamagitan ng tuso at disposisyon sa kasamaan, si Jezebel ay gumawa ng isang diskarte upang makuha ang ubasan ng walang pagsasaalang-alang sa katarungan o moralidad. Siya ay kumilos sa isang masamang paraan, sumulat ng mga liham sa pangalan ni Ahab at tinatakan ang mga iyon ng maharlikang selyo. Nagpadala ng mga ito, mga liham sa mga pinuno ng lungsod ni Naboth, na nagtuturo ng isang pag-ayuno at nag-organisa ng isang huwad na paglilitis laban kay Naboth, na inaakusahan siya ng kalapastanganan, isang krimen na mapaparusahan ng kamatayan. Ang plano ni Jezebel ay maingat na naisakatuparan. Si Naboth ay pinarangalan at pagkatapos ay ipinahiya sa publiko.
Ang mga pinuno ng lungsod na sumusunod sa utos ng reyna ay naglagay ng mga huwad na saksi upang akusahan siya ng paglapastangan sa Diyos at sa hari, isang malupit na pakana na nagresulta sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Ang balangkas na nagtagumpay si Jezebel at si Nabot ay hindi makatarungang hinatulan at pinatay. Ang kanyang kapalaran ay bunga ng tiwaling manipulasyon at walang pigil na kasakiman para sa maharlikang kapangyarihan. Ang kamatayan ni Nabot ay kumakatawan sa isang matinding kawalang katarungan at isang mababang punto sa kasaysayan ng Israel noong panahon ng paghahari ni Ahab. Pagkatapos ng pagbitay kay Nabot, agad na ipinaalam ni Jezebel kay Ahab na ang ubasan ay magagamit na niya ngayon. Sa pagkamatay ni Nabot, hindi nag-atubili si Ahab na kunin ang ubasan. Isang gawa na sumasagisag sa kanyang ganap na pagpapasakop sa masama at masasamang impluensya ni Jezebel. Sa sandaling pumasok si Ahab sa ubasan ni Naboth at inari iyon, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias. Inutusan ng Diyos si Elias na harapin si Ahab na inaakusahan siya ng pagpatay at pang-aagaw. Ang pagkikitang ito ni na Elias at Ahab ay magiging isang sandali ng matinding tensyon at espiritual na paghahara. Sinunod ni Elias ang utos ng Diyos at hinarap si Ahab sa ubasan, na naghatid ng mahigpit na mensahe sa kanya. Dahil sa kanyang mga aksyon, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang buong sambahayan. Ipinahayag ni Elias na ang parehong kapalaran na nakatagpo ni Nabot ay makakatagpo ni Ahab. Si Ahab, nang makatagpo si Elias, ay tinawag siyang isang kalaban. Ngunit si Elias ay tumugon sa katotohanan ng kanyang mga aksyon, na hinuhulaan na ang sambahayan ni Ahab ay haharap sa ganap na pagkawasak at na si Jezebel ay makakatagpo ng isang malagim na wakas. Ang mga hulang ito ay refleksyon ng banal na hustisya bilang tugon sa katiwalian at kasamaan. Ang kwento ni Naboth, Ahab, at Jezebel ay isang makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan ng kasakiman at kawalang katarungan, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng integridad at katapatan sa Diyos kahit na sa harap ng mga pinakadakilang provokasyon at hamon. Ang paghatol na binigkas ni Elias kay Ahab ay seryoso at simboliko. Kakainin ng mga aso ang mga kay Ahab at mamamatay sa lungsod, habang ang mga ibon sa himpapawid ay lalamunin ang mga namatay sa parang. Ito ay isang banal na pagpapahintulot para kay Ahab, na naimpluwensyahan ni Jezebel. Si Ahab ay naligaw sa isang kakilakilabot na paraan, na sumusunod sa mga Diyos-Diyosan at nagsagawa ng mga kasamaan ng mga Amorite, na pinalayas ng Diyos mula sa Israel. Nang marinig ni Ahab ang mga salita ni Elias, ipinakita ni Ahab ang isang di pangkaraniwang pagbabago ng saloobin. Pinunit niya ang kanyang damit at nagsuot ng sako, isang simbolo ng pagdadalamhati at pagsisisi. Ang pagbabagong ito sa pag-ugali ay nagpakita na, kahit na sa pinakamadilim na sandali, may puwang para sa pagsisisi. Kaya nangyari, kinukumpirma ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. Sa kabila ng pagpapakitang ito ng pagsisisi sa bahagi ni Ahab, ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang dinamika ng kapangyarihan at interbensyon ng Diyos ay patuloy na lumaganap, lalo na kung naugnay ang mga ito sa paghalili ng hari at sa pagpapatuloy ng pamana ng propeta. Natapos ang panahon ni Ahab at ang kanyang anak na si Joram ang naghari. Nasugatan, humingi siya ng patnubay kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron, na hindi pinapansin ang Diyos ng Israel. Si Elias ay inutusan ni isang anghel upang harapin ang mga mensahero ng hari, na kinuwestiyon ang kanilang desisyon na humingi ng payo sa mga paganong Diyos. Ipinarating ni Elias ang mensahe ng Diyos sa mga mensahero. Hindi gagaling si Ahazias mula sa kanyang sakit at mamamatay. Ang hulang ito ay isang direktang paghatol sa kawalan ng pananampalataya ng hari at sa kanyang paghahanap ng patnubay sa labas ng Panginoon. Nang bumalik ang mga mensahero kay Ahazias dala ang mensahe ni Elias, tinanong ng hari kung sino ang lalaking nakipag-usap sa kanila. Kapag nakikinig, nakilala ni Ahazias na iyon ay si Elias na Tishbite. Sa pagsisikap na harapin siya, nagpadala si Ochozias ng isang kapitan na may 50 tauhan. Si Elias, na matatag sa kanyang posisyon bilang propeta ng Diyos, ay nagpahayag ng banal na paghatol. Kung siya ay tunay na tao ng Diyos, bababa ang apoy mula sa langit at tutupok sa kapitan at sa kanyang mga tauhan. Nangyari ito, na muling ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos at ang autoridad ng kanyang mga propeta, kahit na sa harap ng pagsalungat ng mga hari, na muling pinagtitibay ang kanyang posisyon. Mula kay Haring Ozias, isang ikatlong kapitan na may 50 tauhan ang ipinadala upang arestuhin si Elijah. Gayunpaman, hindi tulad ng mga nauna,
ang kapitan na ito, na batid ang banal na kapangyarihan na taglay ni Elias, ay lumapit ng may pagpapakumbaba at paggalang. Lumuhod siya sa harapan ng propeta, nagmamakaawa para sa kanyang buhay at ng kanyang mga tauhan. Sa pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ni Elias, inutusan ng anghel ng Panginoon si Elias na bumaba kasama niya ng walang takot. Ang sandaling ito ay nagpakita ng pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng maaring baguhin ng Diyos ang takbo ng mga pangyayari, kahit na sa mga sitwasyon ng paghaharap at pag-igting. Ang kwento ng kasakiman ni Ahab para sa ubasan ni Naboth at ang pagmamanipula ni Jezebel upang makuha ito ay naglalarawan ng isang senaryo ng kawalang katarungan at katiwalian. Ang pakikipagtagpo ni Ahab kay Elias sa ubasan ay isang makapangyarihang palaala na ang katarungan ng Diyos ay nangingibabaw sa mga manipulasyon ng tao. Ang tugon ng Diyos sa pagsisisi ni Ahab ay isang pagpapaliban sa kasamaan na hinulaang magaganap. Binibigyang diin ng kaniyang kalagayan sa tahanan ang habag ng Diyos at ang kaniyang kahandaang tumugon sa tunay na pagsisisi. Ang kwento ni na Elias at Ahazias ay nagpapaalala sa atin ng isang malalim na katotohanan. Ang isang disipulo ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang isang alipin na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ang mga pagkilos ni Ahazias na humihingi ng payo mula sa huwad ng mga Diyos ay umaalingaw-ngaw sa mga pagkakamali ng kaniyang amang si Ahab, na nagpapakita ng pattern ng pagsuway at paghihimagsik na naulit sa buong panahon ng kaniyang paghahari. Ang paghaharap ni Elias at ng mga mensahero mula kay Ochozias ay itinatampok ang autoridad at kapangyarihan ng mga tunay na propeta ng Diyos. Si Elijah, na humarap sa mga puwersa ng hari, ay nanatiling matatag sa kanyang misyon na ipahayag ang salita ng Panginoon, na sinasalungat ang mga pagbabanta at kapangyarihan sa lupa. Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Elias sa lupa, sila ni Eliseo ay magkasamang naglakbay mula sa Gilgal. Dahil alam ni Elias na dadalhin siya sa langit, inutusan niya si Eliseo na manatili sa Gilgal. Gayunpaman, si Eliseo, na dedikado at tapat, ay tumanggi na iwanan ang kanyang Panginoon. Si Elias ay akayin ng Diyos, at ang kanyang debosyon ay umakay sa kanya upang samahan si Elias sa bawat yugto ng kanyang huling paglalakbay. Sa Bethel, Ang mga anak ng mga propeta, na batid ang nalalapit na kapalaran ni Elias, ay lumapit kay Eliseo. Tinanong siya tungkol sa kanyang desisyon na sumunod kay Elias. Si Eliseo, na batid ang malapit ng mangyari, ay humiling sa kanila na manahimik, na nagpapakita ng kanyang paggalang at katahimikan sa harap ng sagradong sandali na nalalapit na. Nagpatuloy ang paglalakbay patungo sa Jericho, kung saan muliyang nilapitan ng mga alagad si Eliseo sa parehong tanong. Siya, na may kaparehong paniniwala, ay inulit ang kanyang intensyon na manatili sa tabi ni Elias hanggang sa wakas. Pagdating nila sa Jordan, gumawa si Elias ng isang himala. Hinampas niya ang tubig ng kanyang balabal, at nahati ang ilog, na pinahintulutan silang dalawa na tumawid sa tuyong lupa. Ang pagkilos na ito ay isang makapangyarihang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos, na gumagawa sa pamamagitan ni Elias. Sa tapat ng pampang ng Jordan, tinanong ni Elias si Eliseo kung ano ang gusto niya noon. Bago itinaas sa langit, si Eliseo, na naghahangad na ipagpatuloy ang pamana ng kaniyang Panginoon, ay humiling ng dobleng bahagi ng espiritu ni Elias, isang kahilingan na nagpahayag ng kaniyang hangarin na maging isang tapat na lingkod ng Diyos, gaya ni Elias. Ang pag-alis ni Elias ay minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon at ang simula ng ministeryo ni Eliseo. Nang si Elias ay dinala sa langit sa isang ipo-ipo sa loob ng isang maapoy na karwahe na hinihila ng maapoy na mga kabayo, si Eliseo ay namasdan ang tanawin ng may pagkamangha. Pagkatapos ng pag-akyat ni Elias sa langit, ipinahayag ni Eliseo ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagpunit ng kanyang sariling mga damit sa kalahati, isang simbolikong kilos na nagmarka ng pagtatapos ng kanyang pag-apprentice at simula ng kanyang sariling ministeryo bilang punong propeta ng Israel. Ang pagtawid sa Jordan, ang pag-akyat ni Elias at ng kahilingan ni Eliseo para sa dobleng bahagi ng espiritu ni Elias ay mga kaganapang puno ng simbolismo at kahulugan, na kumakatawan sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at ang paglipat ng makahulang mantle mula sa isa sa linlahi hanggang sa susunod. Pagkatapos na dalhin si Elias sa langit, bumalik si Eliseo na mag-isa dala ang manta ng kanyang Panginoon. Sa pagtawid sa Jordan, nilinaw ni Eliseo na ang espiritu ni Elias ay sumakanya, na nagpapahiwatig na ang misyon ni Elias bilang propeta ay magpapatuloy sa pamamagitan ni Eliseo.
Sa Jericho, kinilala ng mga anak ng mga propeta ang espiritual na autoridad ni Eliseo at nilapitan siya ng may paggalang at pagpipitagan, na nagpapatunay na ang espiritu ni Elias ay kasama ni Eliseo. Ang paglipat na ito, nagmarka ito sa simula ng ministeryo ni Eliseo bilang punong propeta ng Israel. Sa kabila ng pagkilala ni Eliseo bilang kahalili ni Elias, may kahilingan mula sa mga anak ng mga propeta na hanapin si Elias. Si Eliseo, na alam ang kapalaran ng kanyang Panginoon, sa simula ay nag-alinlangan, ngunit sa huli ay sumuko sa kanyang pagpupumili. Ang paghahanap, gayunpaman, ay napatunayang walang bunga, na nagpapatunay sa pag-akyat ni Elias sa langit. Natupad ang hula ni Elias tungkol sa sambahayan ni Ahab. Sa paghahari ni Jehu, na gumamit ng makahulang salita ni Elias bilang pagbibigay katwiran sa ganap na pagpuksa sa sambahayan ni Ahab, sa pagtupad ng banal na paghatol sa pamilya, si Jehu, sa kaniyang kampanya na dalisayin ang Israel mula sa impluensya ng sambahayan ni Ahab, ay inalis ang lahat ng kasamahan at ang pamilya ni Ahab. Sa Jezreel, ang kanyang sigasig na tuparin ang salita ng Diyos ay walang humpay, na minarkahan ang isang panahon ng malaking pagbabago at paglilinis sa Israel. Sa daan patungong Samaria, nakasalubong ni Jehu, kasama ang mga kapatid ni Ahazias, na hari ng Juda, inutusan sila ni Jehu na hulihin at, walang pag-alinlangan, pinatay sila, na nagpatuloy sa kanyang misyon na lipulin ang lahat ng naugnay sa sambahayan ni Ahab. Nakipagkita rin si Jehu kay Jonadab, na anak ni Rechab, na kung saan siya ay nakipag-alyansa. Si Jonadab, nakilala sa kanyang debosyon sa Panginoon, ay inanyayahan ni Jehu na magpatotoo sa kanyang kasigasigan para sa kadalisayan ng Israel, isang gawa na sumasagisag sa pagbabago at pangako sa tunay na pagsamba sa Diyos. Nagpatuloy si Jehu. Ang kanyang paglilinis sa Samaria, ang pag-aalis ng lahat ng labi ng sambahayan ni Ahab, ang kanyang pangako sa pagsunod sa salita ng Diyos na sinalita ni Elias, ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel, na kumakatawan sa isang pagbabalik sa pagsunod at pagkatakot sa Panginoon. Ang kwento ni na Elias at Eliseo, gayon din ang mga aksyon ni Jehu, ay nagpapakita kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at piniling mga instrumento upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin at paghatol na itinatampo. Ang kahalagahan ng katapatan sa Diyos at ang mga kahihinatnan ng pagtataksil at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang buhay at ministeryo ni na Elias at Eliseo ay nananatiling isang patutuo sa interbensyon ng Diyos at ang patuloy na katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ipinapaalala nila sa atin ang kahalagahan ng pamumuhay ng pagsunod, pagtitiwala at dedikadong paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga salaysay ni na Elias at Eliseo, inaalok sa atin ang malalim na pananaw sa dinamikong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga propeta. Isang relasyon na nailalarawan sa tiwala sa isa't isa, pangako at banal na interbensyon sa pinakamahalagang sandali. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagsasabi sa atin ng mga himala at hamon na napagtagumpayan, kundi pati na rin ng malalim na pagkatao ng mga lalaking ito ng Diyos, na nakaranas ng parehong banal na kapangyarihan at kahinaan ng tao. Nang matanggap ni Eliseo ang mantle ni Elias, hindi lamang siya nagkaroon ng posisyon ng propetikong autoridad, ngunit tinanggap din niya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang misyon. Banal sa Israel, ang kanyang ministeryo ay minarkahan ng mga himala na katulad ng kay Elias, ngunit din ng isang mahabagin na pagtuon sa mga pangangailangan ng karaniwang mga tao. Mula sa paglilinis ng tubig ng Jericho hanggang sa pagdami ng langis ng balo, ipinakita ni Eliseo na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa mga gawa ng paghatol, ngunit ipinakita rin sa mga gawa ng awa at probisyon. Ang paglipat mula sa ministeryo ni Elijah kay Eliseo din. Ito ay naglalarawan ng isang pangunahing prinsipyo sa gawain ng Diyos. Pagalili at ang tungkulan ng paggabi. Kung paanong inihanda ni Elias si Eliseo, ang huli ay namuhunan din sa susunod na henerasyon, na sinasagisag sa paaralan ng mga propeta. Ang tiyain ng paghahatid ng kaalaman at espiritual na karunungan na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghahanda ng mga lider na may kakayahang magpatuloy sa misyon ng Diyos, na tinitiyak na ang kanyang salita at mga gawa ay patuloy na makakaapekto sa mundo. Higit pa rito, ang kwento ni Elijah at Eliseo ay nagtuturo sa atin tungkol sa soberanya ng Diyos sa lahat ng larangan ng buhay, sa panahon kung saan ang kapangyarihang pampulitika at katiwalian ay nagbabanta na ilihis ang Israel mula sa landas. Ang Diyos ay namagitan sa isang mabisang paraan upang muling pagtibayin ang kanyang autoridad at ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang mga propeta.
Hindi lamang hinarap ng Diyos ang mga hari at mga istruktura ng kapangyarihan, ngunit mahimalang nagbibigay din ng mga pangangailangan ng kanyang mga tao, na nagpapaalala sa atin na walang aspeto ng ating pag-iral. Nang makita ang kanilang pangangalaga at paglalaan, hinihikayat tayo ng buhay ng mga propetang ito na manatiling tapat sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, kahit na sa harap ng paghihirap at panghihina ng loob. Sina Elijah at Eliseo ay nahaharap sa mga sandali ng matinding panghihina ng loob at kalungkutan, ngunit naranasan din nila ang nakaaliw at nagpapalakas na presensya ng Diyos. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating karanasan, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, handang i-renew ang ating lakas at sa pangunguna, ang buhay ni Elijah at Eliseo ay isang makapangyarihang patotoo sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga lingkod at kanyang mga tao. Ipinapaalala nito sa atin na sa kabila ng mga hamon at kawalan ng katiyakan sa buhay, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa loob at sa pamamagitan natin upang matupad ang kanyang banal na mga layunin. Hinihikayat nila tayong mamuhay ng pagsunod, paglilingkod at malalim na pananampalataya. Batid na ang ating mga pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan, at na, sa huli, tayo ay magiging mga saksi ng kanyang kaluwalhasyan at kapangyarihang ipinamalas. Ang ating mundo, tulad ng mga kwento ni Elijah at Eliseo, ay hindi lamang nag-alok sa atin ng mga salaysay ng pananampalataya at mga himala noong sinaunang panahon, ngunit nagbibigay din ito ng walang hanggang mga alituntunin na angkop sa ating espiritual na buhay ngayon. Ang bawat salaysay, bawat himala at bawat hamon na kinakaharap ng mga propetang ito ay nagsisilbing salamin kung saan makikita natin ang sarili nating mga paglalakbay ng pananampalataya, natututo at lumalago sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang mensahe ng kanilang buhay ay ang kapangyarihan ng patuloy na pagbabago ng pagkatao ng tao sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Parehong nabuhay sina Elias at Eliseo sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa lumikha. Hinahanap ang kanyang kalooban at direksyon sa bawat hakbang. Ang matalik na relasyon na ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng matapang at may kumpiyansa. Kahit na sa mga pinakamapanghamong sitwasyon, ipinaalaala nila sa atin na, sa kabila ng ating sariling mga kakayahan, nasa lakas ng Diyos na mahahanap natin ang tunay na bisa at layunin para sa ating buhay. Higit pa rito, itnatampaking kwento ng mga propetang itoong Kahalagahan ng moral at espiritual na katapangan sa isang panahon kung saan ang tunay na pananampalataya ay madalas na nahaharap sa idolatriya at kawalang katarungan. Sina Elijah at Eliseo ay nanatiling matatag sa kanilang pangako sa Diyos. Sa pagsalungat sa makalupa at espiritual na kapangyarihan sa kanyang kapanahunan, ang kanyang halimbawa ay nag-udyok sa atin na manindigan sa tama, hanapin ang katotohanan, at mamuhay ng may integridad na nagpaparangal sa Diyos, kahit na sa harap ng oposisyon o hindi pamilyar. Itinatampok din ng pamana ni Elijah at Eliseo ang kahalagahan ng pagtuturo at pagiging disipulo sa pananampalataya. Ang paghahatid ng karunungan, kaalaman at karanasan ay mahalaga sa paglago at pagpapalakas ng komunidad ng mga mananampalataya. Kung paanong inihanda ni Elias si Eliseo na ipagpatuloy ang gawain ng Diyos, tinawag tayong mamuhunan sa mga taong nakapaligid sa atin, na nagbabahagi ng ating buhay at pananampalataya upang itayo at palakasin ang katawan ni Kristo, mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang buhay ng mga propetang ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa soberanya at probisyon ng Diyos. Sa bawat hamon at tagumpay, nakikita natin ang Diyos na nakikialam sa makapangyarihang mga paraan upang maisakatuparan ang kanyang mga banal na layunin. Tinitiyak nila sa atin na ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang plano. Si Elijah at Eliseo ay hindi lamang mga instrumento ng Diyos sa kanilang panahon, ngunit ang kanilang mga kwento ay nagpapatuloy sa pagsasalita sa atin ngayon na nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng isang buhay na may malalim na pananampalataya, katapangan, pangako, at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Inaanyayahan nila tayong lampasan ang ating kasalukuyang mga kalagayan upang kilalanin ang soberanya ng Diyos at matagpuan sa Kanya ang ating pag-asa, ating lakas, at ating pinakadakilang layunin. Naway ang iyong buhay ay maging isang tanglaw sa amin, na gumabay sa amin sa isang mas matalik at makabuluhang relasyon sa walang hanggang Diyos, na siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kapag pinag-isipan ang mga kwento ng
Inaanyayahan tayo nina Elias at Eliseo sa malalim na pagmumuni-muni at espiritual na paglago. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang salaysay ng mga pambihirang pangyayari at mga himala, kundi inilalantad din nila ang mga puso ng mga tao na, sa kabila ng kanilang mga personal na kahinaan at hamon, ay taimtim na naghangad na sundin ang kalooban ng Diyos. Ang halimbawa ng paghahanap ng kabanalan at pagsunod, kahit na sa harap ng kahirapan, ay naghihikayat sa atin na suriin ang kalidad ng ating sariling pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. Ang pagpupursige sa panalangin ay isa pang espiritual na kayamanan na matututuhan natin sa kanilang buhay. Si Elias, lalo na, ay nagtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan ng patuloy, taimtim na panalangin. Ang kanyang pamamagitan para sa ulan ay hindi isang panandaliang pagkilos, ngunit isang malalim na pangako sa paghihintay, pagtitiwala sa pangako ng Diyos kahit na laban sa lahat ng pagsubok. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mabisang panalangin ay hindi tungkol sa dami ng mga salita, kundi tungkol sa lalim ng ating pananampalataya at sa ang katapatan ng ating puso. Ang pagpapakumbaba ay isa pang mahalagang aral na namumukod tangi sa kanilang mga kwento. Sa kabila ng makapangyarihang mga himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, sina Elias at Eliseo ay hindi naghanap ng kaluwalhasyan para sa kanilang sarili, ngunit palaging itinuturo ang soberanya at kadakilaan ng Diyos. Sa panahon kung saan karaniwan na ang pagpapalaganap sa sarili, hinihikayat tayo ng kanyang halimbawa na mamuhay na may marka ng pagpapakumbaba at patuloy na pagkilala na ang bawat regalo at bawat perpektong regalo ay nagmumula sa Ama ng mga liwanag. Ang katapatan sa Diyos ay marahil ang pinakanakaaliw na aral sa buhay ng dalawang propetang ito. Sa bawat hamon, pangangailangan, at sandali ng kawalan ng pag-asa, napatunayan ng Diyos ang kanyang sarili na tapat. Ang katapatan na ito ay nagsiwalat hindi lamang sa paglalaan at proteksyon, kundi pati na rin sa maibiging patnubay at pagtutuwid. Sa pagharap natin sa sarili nating mga pagsubok at paghihirap, tinitiyak sa atin ng mga kwento ni na Elijah at Eliseo na mapagkakatiwalaan natin ang katapatan ng Diyos na hindi kailanman iniwan niya tayo. Ang buhay ni na Elijah at Eliseo ay lumampas sa mga siglo at patuloy na malalim ang epekto sa ating mga puso ngayon. Hinihimok nila tayong mamuhay ng may matapang na pananampalataya, tiyaga sa pananalangin, tunay na pagpapakumbaba, at walang humpay na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Naway ang iyong mga kwento ay magbigay ng inspirasyon at pagbabago sa aming buhay, na humantong sa amin sa isang mas matalik at nakatuon na relasyon sa Diyos. Naway tayo, tulad nila, ay mag-iwan ng pamana ng pananampalataya at pagsunod na nakakaimpluwensya. Hindi lamang sa ating kasalukuyang panahon, kundi maging sa mga susunod na henerasyon, para sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa pag-unlad ng kanyang kaharian sa lupa. Sa pagmumuni-muni sa buhay ni na Elijah at Eliseo, dumarating tayo sa isang mahalagang sandali kung saan ang pamana ng mga propetang ito ay nagiging salamin para sa ating sariling espiritual na paglalakbay. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang nagtatala kung ano ang nangyari, ngunit nagbibigay liwanag din sa potensyal na maaari nating makamit kapag inilagay natin ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Tayo ay tinawag upang linangin isang mas malapit at mas makapangyarihang relasyon sa ating lumikha, na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa pagsunod at katapatan sa kanyang tungkulin. Ang pangako ni na Elijah at Eliseo sa katotohanan ng Diyos, kahit na sa panahon na ang kultura ay lumihis sa kanyang mga daan, ay humihimok sa atin na maging tagapagdala ng liwanag sa sarili nating henerasyon. Sa mundong na ilalarawan ng kawalan ng katiyakan at moral na relativism, ang halimbawa ng mga lalaking ito ng Diyos ay tumatawag sa atin na maging matatag sa ating ang mga pananalig, hawak ang tanglaw ng banal na katotohanan at pagiging mga halimbawa ng kabutihan at kabanalan. Ang kanilang katapangan at determinasyon ay nag-udyok din sa atin na harapin ang mga hamon ng ating edad ng may pananampalataya at pag-asa. Tulad ng pagharap ni Elias sa mga propeta ni Baal at Eliseo na nagpaabot ng biyaya at pagpapagaling sa mga nangangailangan, tayo ay tinawag na maging mga ahente ng pagbabago, gamit ang mga kaloob at mapagkukunan na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay upang pagpalain at i-renew. Entorno, kung ang nilalaman na ito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko sa iyo na suportahan mo ako sa iyong subscription upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga susunod na video, na magkasama tayo ay mas maliwanagan ang ating isipan at mapalawak ang ating pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.